Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang French revenge action thriller film na pinamagatang Revenge. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula at pinakita sa atin ang malawak na kapatagan ng desyerto. Ilang sandali ay dumating ang isang helicopter sakay ang lalaking nagngangalang Richard at kanyang girlfriend na si Jennifer. Papunta sila sa bahay ni Richard na matatagpuan sa kalagitnaan ng desyerto. Plano nilang maglibang dito ng oras bago simulan ni Richard ang kanyang hunting trips kasama ang mga kaibigan. Nang aalis na ang piloto, binigyan niya si Richard ng peyote bilang welcome gift daw sa kanyang mga pasahero. Pumasok na si Richard sa kwarto at nahumaling siya sa napakagandang hubog ng katawan ni Jennifer. Gaya ng karaniwan, sinimulan nila ang madamdaming pagtatalik. Kalaunan sa gabing yun, nakatanggap si Richard ng tawag mula sa kanyang asawa. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap dahil sa akala ng asawa nito ay nasa hunting trip lang siya. Kinaumagahan, si Jennifer na nakasuot lang ng underwear ay pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pero bigla na lang, nasurpresa siya sa pagdating ng mga kaibigan ni Richard. Nairita si Richard sa maagang pagdating ng mga kaibigan para sa kanilang hunting trip. Nagpakilala ang mga kaibigan ni Richard kay Jennifer na si Stan at Dimitri. Pagsapit ng dilim, nagkwentuhan sila at nag-relax sa tabi ng pool na pinag-uusapan ang magandang tanawin sa desyerto. Habang ginagamit ni Dimitri ang binoculars, nagka-interes siya sa peyote na binigay kanina ng piloto kay Richard. Pinaliwanag ni Richard na isa tong droga na may mataas na kalidad ng pag-halucinate. Dagdag niya pa na ang drogang ito ay walang katulad sa ibang droga. Kapag ginamit daw ito, hindi sila makakaramdam ng sakit sa buong katawan. Para iwasang gamitin ito ng kanyang mga kaibigan, inutusan ni Richard si Jennifer na itapon ang droga. Pero lumalabas na naintriga din si Jennifer sa narinig niya patungkol sa droga kaya itinago niya ito sa kanyang kwintas. Pagkatapos, bumalik si Jennifer at nag-perform ng mapang-akit na sayaw upang maaliw ang tatlo. Si Jennifer nga ay naging kaakit-akit sa mga kaibigan ni Richard lalong-lalo na kay Stan. Inaya siya ni Jen at inimbitahan na sabayan siyang sumayaw. Kinabukasan paggising ni Jen, sinalubong agad siya ni Stan at naghanda rin ng pagkain para sa kanya. Sa sandaling ito wala si Richard, kaya sinamantala ni Stan ang pagkakataon para mapalapit kay Jen. Pero nakakalungkot para kay Stan dahil tila ba hindi interesado sa kanya si Jennifer. Pero hindi sumuko si Stan at sinundan pa rin nito si Jen sa kanyang kwarto. Tinanong ni Stan kung bakit ayaw sa kanya ni Jen na samantala masaya naman silang nagkasayawan kagabi. Tugon ni Jen na hindi niya raw type si Stan na ipinagdamdam naman ni Stan, kaya sinabi nito na ang ayaw niya sa mga babae ay ang masyadong maarte at pagkatapos ginapos niya ito sa salamin na pader. Ilang sandali pumasok si Dimitri sa kwarto na natulala sa nakita. Sinabi ni Stan na pabayaan sila kaya umalis si Dimitri. Ilang oras ang lumipas, umuwi na si Richard pero nagtataka siya dahil tahimik ang dalawa niyang kaibigan. Sinabi ni Stan kay Richard na may problema daw si Jen kaya pinuntahan agad ni Richard si Jen. Sinabi ni Jen sa kanya na tawagin na nito ang helicopter dahil gusto niya na raw umuwi. Tila babatid na ni Richard kung anong nangyari kaya lumabas siya para sawayin ang mga kaibigan sa ginawa nila kay Jen. Paggising muli ni Jen, patuloy niyang sinabi na gusto niya nang umuwi. Pero sinabi lang ni Richard na hihingi sa kanya ng tawad ang mga kaibigan niya at isa pa, bibigyan din siya ng malaking halaga ng pera para kalimutan na ang nangyari. Ngunit si Jen na hindi na matiis ang kanyang emosyon, nagbanta siya kay Richard na isusumbong niya sa asawa nito ang kanilang relasyon kung hindi dadating ang helicopter, kaya naman, Who the fuck do you think you are? You little whore? Sobrang nagalit si Richard na ikinatakot ni Jen, dahilan para tumakbo siya at tumakas. Nang mapansin ito ng dalawa, tumakbo din sila para habulin si Jen. Sa ilang sandali, napahinto si Jen nang mapadpad siya sa talampas. Sa huli, na-corner nga siya ni Richard at mga kaibigan nito. Humingi ng tawad si Richard sa kanyang nagawa at sinubukan niya ring pakalmahin ito sa pamamagitan ng pagtawag niya sa piloto ng helicopter. Dahil dito kumalma na nga si Jen. Pero bigla na lang, tinulak siya ni Richard sa bangin at si Jen ay natuhag ng puno sa pagkahulog nito. Nagulantang ang dalawa sa ginawa ni Richard dahil hindi nila aakalain na gagawin ito ni Richard. Ipinaliwanag ni Richard na mapapasapanganib sila kung hinayaan nila si Jen mabuhay,
dahil maaari silang makulong ng 15 years sa kanilang ginawa. At isa pa, malalaman din ng asawa niya ang lihim na relasyon nila ni Jennifer. Matapos nun, bumalik na ang tatlo sa bahay at hinanda ang kanilang mga kagamitan sa paghahunting. Lilinisin muna nila ang mga ebidensya sa pagpatay kay Jen bago nila simulan ang kanilang hunting trip. Lumipat ang eksena kay Jen na nasa malalang estado. Isang himala na si Jen ay buhay pa rin dahil hindi tumama sa vital organ niya ang sanga ng puno. Sinubukan ni Jen pakawalan ang sarili at napansin ang lighter niya sa tabi kaya ginawa niya ang lahat para makuha ito. Sa kabutihang palad na gawa niya naman itong makuha at kasunod nito, sinunog niya ang tuyong damo upang masunog ang sanga ng puno. Sa kabilang banda, si Richard at mga kaibigan nito ay nagmamadaling pumunta sa lokasyon ni Jen. Mabuti na lang narinig ni Jen ang tunog ng sasakyan nila dahilan para magmadali siya magtago sa lilim. Pagdating ng tatlo, nagulat sila nang makitang wala na doon ang katawan ni Jen. Inakala nilang may sumagip sa kanya o nagawa nitong makatakas sa sarili. Sa makatuwid, kailangan nilang masiguro ito at simulan hanapin si Jen. Pag-alis ng tatlo, umalis na rin si Jen para tumakas at magtago. Inabutan ng dilim ang tatlo bago nila marating ang ibaba ng bangin. Sa mga puntong ito, nagsimula silang magtaka kung paanong nawala si Jen. Sa parehong sandali nagawa nilang matunton ang bakas ng dugo ni Jen, kaya nagmadali silang sundan ito. Habang sinusundan ito, napahinto sila pagdating nila sa lawa, kaya kailangan nilang maghiwa-hiwalay para hanapin si Jen, pero si Stan ay tila ba natatakot kaya mas pinili nitong maghintay sa sasakyan baka kung sakali bumalik si Jen. Samantala, si Jen na patuloy ang pagdurugo, ay nagawa niya pa ring tumakas gamit ang natitirang lakas. Pero mula sa malayo naririnig niya ang tunog ng sasakyan na hinahanap siya. Dumating si Dimitri at hindi niya napansin si Jen na nagtatago sa lawa. Minamasdan ni Jen si Dimitri na umiihi at naisip na ito ang magandang pagkakataon nang mapansin niya ang baril nito na nakasandal sa bato. Agad kinuha ni Jen ang baril at tinutukan si Dimitri. Sinubukan ni Dimitri pakalmahin siya pero sa kasamaang palad, You really think I was that fucking stupid? lumalabas na sinadya talaga ni Dimitri iwan ang baril na walang bala bilang pang-akit. Agad pinaalam ni Dimitri sa mga kaibigan na nahuli niya na si Jennifer. Mabuti na lang nagawang makuha ni Jen ang kutsilyo ni Dimitri at bilang resulta, pinatay niya si Dimitri at iniwan sa lawa. Pagkatapos pinagpatuloy ni Jen ang pagtakas dala ang mga kagamitang nakuha mula kay Dimitri. Pero hindi rin nagtagal ang kanyang pagtakas nang maubusan ng gasolina ang sinasakyan. Dahil dito napilitan si Jen maglakad muli. Sa di kalayuan, nakarating si Jen sa kuweba at dito muna siya nagpahinga. Hanggang ngayon nagdurusa pa rin siya sa matinding sakit mula sa natamong sugat. Nang mapansin niya ang kwintas, naalala niya na dito niya itinago ang droga. Sa sandaling ito, naalala niya rin ang mga sinabi ni Richard patungkol sa epekto ng droga kaya kinain niya ito ng walang paga-atubili. Ilang saglit pa, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula siyang mag-hallucinate at nakarinig ng mga pagbulong at sigaw sa kanyang tenga. Unti-unti ring namamanhid ang buo niyang katawan at dahil dito sinimulan niyang gamutin ang sugat sa tiyan gamit ang lata ng alak. Sinunog niya ang lata sa apoy at pagkatapos tinakip ito sa tiyan para pigilan ang pagdurugo. Lumipat ang eksena kinabukasan kay Stan na natutulog pa rin sa sasakyan. Ginulat siya ni Richard sa pagtapon nito ng nahuling hayop. Sa sandaling ito nagtataka sila kung nasaan na si Dimitri. Lumabas si Stan para maghilamos ng mukha sa lawa, pero bigla na lang, nagulantang siya nang makita ang patay na katawan ni Dimitri na lumulutang sa lawa. Pero si Richard ay nakaramdam ng matinding galit sa nangyari sa kaibigan. Batid niya na kagagawan ito ni Jen. Pagkatapos sinuntok ni Richard si Stan upang ilabas ang kanyang galit sa pagkamatay ni Dimitri. Umalis na sila sa lugar para hanapin muli si Jen. Balik kay Jen, sa wakas gumaling na rin ang kanyang sugat. Kinuha niya ang rifle at lalabas na siya ng kuweba. Lumalabas na isa lang pala itong panaginip at ang epekto ng droga ay tila hindi pa rin nawawala. Nang si Jen ay tuluyan ng makarecover, sa araw na ito sisimulan niya na ang paglalakbay. Pero sa paglalakbay na ito ay hindi para tumakas, kundi upang maghigante sa mga taong pinagkaisahan siya at sinubukang patayin siya.
Sa kabilang banda, natagpuan ni Richard at Stan ang sasakyan ni Dimitri, kaya nagpa siya silang maghiwalay para galugarin ang lugar. Umalis na si Richard habang si Stan ay sinuri ang nabasag niyang ilong dahil sa pagsuntok ni Richard kanina. Lingid sa kaalaman ni Stan na nakapukaw ng atensyon ni Jen ang refleksyon ng salamin niya, dahilan para matunton ni Jen ang kinaroroonan niya. Sa makatuwid, hindi na nagaksaya ng oras si Jennifer at nagmadali itong sundan ang lokasyon ni Stan. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, naubusan ng gasolina ang sasakyan ni Stan, kaya ginamit ni Jen ang oportunidad na ito para barilin si Stan. Tinamaan niya si Stan sa balikat at naririnig niya ang pagsigaw ni Stan. Nang pinuntahan ito ni Jen, napansin niyang wala na doon si Stan. Ngunit napansin ni Jen ang bakas ng dugo ni Stan. Samantala, ginamit ni Stan ang kanyang medyas para pahintuin ang pagdurugo. Dahil dito nawala sa truck ni Jen si Stan nang mapansing natigil na ang bakas ng dugo ni Stan. Nagtatago lang pala si Stan sa gilid, sabay kinasa ang baril, ngunit nahihirapan siyang itutok ito dahil sa natamong sugat sa balikat. Mabuti na lang natapyasan lang ang tenga ni Jen, at pagkatapos nagmadaling tumakbo si Jen habang patuloy siyang binabaril ni Stan. Binasag niya ang salamin ng flashlight dahilan para si Stan ay matinik. Dahil dito napahinto si Stan at ginawa niya ang lahat para alisin ang piraso ng salamin na tumusok sa kanyang talampakan. Dahil hindi niya na magawang makatakbo, bumalik na lang siya sa sasakyan para habulin muli si Jen. Halos hindi niya na matapakan ng maayos ang accelerator ng sasakyan dahil sa sakit. Pero binaliwala niya pa rin ito, mahabol lang si Jen. Sa wakas nagawang mapatay ni Jen ang taong gumahasa sa kanya. Narinig ni Jen ang walkie-talkie call mula kay Richard. At dahil dito, lalong tumindi ang naramdaman niyang galit nang marinig ang boses ng taong nagtulak sa kanya sa bangin na muntik niya nang ikamatay. Si Richard sa kabilang banda ay tila balisa dahil sa bigo itong mahanap si Jen. At isa pa, hindi rin dumating si Stan sa lokasyon ng kanilang pagkikita at hindi na rin ito sumasagot sa kanyang tawag. Pagod na siya at naiinis, kaya nagpa siya na lang siyang bumalik sa kanyang bahay. Pag-uwi niya ng bahay, sobrang balisa siya sa di na-ranes na sitwasyon. Naisip niya rin marahil si Stan ay napatay na rin ni Jen. Kaya plinano niyang lisanin na ang disyerto at tinawagan ang helicopter. Pagkatapos naligo muna siya bago nito lisanin ang lugar. Bigla siyang nakarinig ng ingay, kaya agad niyang kinuha ang baril saka lumabas. Inaasahan niya na pupunta si Jen dito, pero wala siyang natagpo ang bakas ni Jen. Biglang nagulat si Richard sa biglang pagbukas ng TV, at bigla na lang, natulala siya nang makitang nakatayo na sa labas ng pinto si Jen habang nakatutok sa kanya ang baril nito. Binaril siya ni Jen sa tiyan, dahilan para magpalitan sila ng putok. Sa ilang sandali, napilitan si Richard tumakas at patuloy naman siyang sinundan ni Jen. Ngunit nang si Jen ay papasok na sana sa silid, wala siyang kamalay-malay na hinihintay lang siya ni Richard. Mabuti na lang napansin niya ang pagdaloy ng dugo ni Richard sa sahig, kaya umatras siya. Pagkatapos nun gumamit si Richard ng food wrapper para pigilan ang pagdurugo. Hindi nagtagal, nagawa siyang matunton ni Jen at nagsimula silang muling maghabulan, hanggang sa ilang sandali, ang kumalat na dugo sa sahig ni Richard ay naging dahilan para madulas si Jen. Dahil dito nagbigay ito kay Richard ng pagkakataon upang atikihin si Jen, at si Jen na masyado ng mahina ay walang magawa laban kay Richard. Pero inatake naman ni Jen ang sugat ni Richard sa tiyan, pagkatapos kinuha niya muli ang rifle at tuluyan nang pinatay si Richard. Sa huli, ang tatlong lalaking nang abuso kay Jen ay sa wakas nakuha nila ang nararapat sa kanila. At ang paghihiganti ni Jen ay tuluyan na ring nagtapos, at dito na rin nagtatapos ang ating kwento.